Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Ka-Eric at Dr. Badoy, mag-hunger strike? E paano? Imbis na problema ng bansa ang pinaprioritize, tila ba sa Duterte at SMNI ang patuloy na sinisiraan? Ayan tuloy, imbis na specific na tao lang ang naapektuhan, nadadamay na ang buong tao ng bansa dahil sa patuloy na paninira sa mga Duterte at sa SMNI. Grabe, patayan, nakawan, bombahan, pero itong mga nasa pwesto sa gobyerno ay wala. Puro sarili ang iniisip. Pero na lang ba talaga ang rason para tumakbo kayo bilang opisyal ng bansa at hindi lang maglingkod? Next time, huwag na kayong tatakbo. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, para sa amin, former President Rodrigo Roa Duterte is the best president. Tumahimik ang lugar namin ngayon, unti-unti na naman bumabalik ang mga adik. Ang issue ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, para sa amin, former President Rodrigo Roa Duterte is the best president. Tumahimik ang lugar namin ngayon, unti-unti na naman Sabi din ng isang netizen, nakakalungkot na ganito ang nangyayari ngayon. Pilit na pinaghihiwalay ang presidente at vice president. Sa halip makipagtulungan, gagawa ng paraan para bumango at mga dating ng toxic sa panlasa ng masa. Sabi din ng isang netizen, Mr. President, sayang boto namin. Akala ko mahigitan si Duterte sa performance mo. Wag na sana umabot pa tayo, may hantulad sa tatay nyo. Loyal ako. Natin Marcos pero very big sa atin eh. Kung ano yung inabutan natin yung Marcos yung panahon na katakot-takot na narally na netong mga dilawan. Alam niyo po ba kung bakit yung mga Marcos mag-ano po tayo i-real talk po natin. Hindi po sa tokes ninyo mga batang tauhan ngayon. Kayong mga batang tauhan, kayo pong mga vlogger na hindi po umabot kahit po sa panahon ni Cory. Pasensya na kayo pagsasabihan ko lang kayo, medyo may edad pa ako kaysa inyo. Kayong mga hindi talaga umabot, real talk po, yung mga matatanda na umabot sa matandang Marcos, nag-e-expect po sila ng trabaho ng yung na-miss nila noon na trabahong Marcos. Alam niyo ibig sabihin? Yung matapang, alam niya yung ginagawa niya, alam niya kung sino yung mga kalaban. Alam niyo po ba kung bakit nagka-leche-leche ang pamamahala ni Pangulong Marcos, yung matanda? Yan ang mga kalaban niya. Yung mga kalaban ni Duterte, yung mga tinatawag ni Duterte na oligarko. Yung mga kalaban ni Duterte, yung mga komunista. Yan din po ang kalaban ng matandang Marcos. Nung nakabalik po sa kapangyarihan, yung kanyang kapangalan na anak, pinagmamalaki po ng pinsan. Nakapayapaan dito sa mga kalaban. Ang tao po hindi po tulog no? May nagmamalaki rito na loyalista dito sa Twitter. Basahin ko lang yung sinasabi niya. Ito po sinabi ng taon na to. Kaaway ng mga kakampyurs. Tawag niya lahat sa mga Duterte kakampyurs Kaaway ng mga kakampyurs. Pinklawan, Marcos Loyalist, PBBM, First Lady, House Speaker Romualdez, Congress. Jiske, bagong buhay na kayo, lahat kaaway nyo na. Paano nyo ikakampanya si BP Inday niyan sa 2028? Ang nakakalimutan ninyo, tama yung sinabi mo. Ikaw na mismo umamin, no? Siya na mismo umamin. Itong loyalista na nagngangalan JC Punong Barangay. Alam niyo kung bakit JC Punong Barangay siya?
Kasi may sikat na dilawan na JC Punong Bayan. Ngayon, magkakampi na sila. No? Magkakampi po na ang Pinklawan, Dilawan, Marcos Loyalist, Romualdez, Kongreso, magkakakampi na po sila. At nangantsaw pa. Kinantsawan pa yung Duterte. Wala na kayong kakampi. Sabi, wala na kakampi yung mga Duterte. Paano kayo mangangampanya kay Sara Duterte sa 2028? Hindi nga kami nag-iisip ng kampanya sa 2028 eh. Alam niyo kung bakit? Ang kakampi ng mga Duterte, yung taong bayan. Real talk po yan. Buhay na buhay pa ang bumoto kay Sara Duterte na 32 million ay buhay pa lahat. May namatay siguro, pailan nila. Ang ibig kong sabihin, buhay pa yung henerasyon. Ngayon lang yung henerasyon na yun. Buhay pa yung lahat ng bumoto kay Sara Duterte. Katunayan na taong bayan ang kalaban ninyong lahat. Tama yan, magkakakampi na kayo. Lahat ng nakikita ng taong bayan nasalot. Magkakampi na. Buti nga yun eh. Sama-sama na kayo. Dati, ang dami pa namin kalaban, di ba? Kalaban pa ng mga Duterte, ang dami pa eh. Pagtatanggol mo pa yung mga ka-unity mo. Bukod sa mga lumalaban na sa Duterte na kakamping, Dilawan, mga Makabayan Black, no? Mga ICC, international, pati mga international, kalaban ni Duterte. Bukod dito, dahil unit team kami, tignan nyo ang problema namin ng ako particular. Yung mga katulad kong maniwala na Duterte ka pero nakipag-unit team ka. Bukod dito sa mga umaaway sa Duterte, na pinagtatanggol mo yung si Pangulong Duterte at si Sara Duterte, bukod sa kanila, bukod sa Makabayan at mga tropa ni Joma, bukod sa mga Dilawan at kakamping, bukod sa mga international na kung ano-anong grupo, pinagtatanggol mo pa yung ka-unity mo. No? Pinagtatanggol mo pa. Kaya ang hirap sa kalooban eh. Mabuti nga ngayon na nangyari, nagsama-sama na yung dati mong ka-unit team na nitong kalaban mo, isa na lang. Di ba? Nagsama-sama na sila lahat. Wala ka nang pinagtatanggol. Ang pinagtatanggol mo na lang mga Duterte. Ang kalaban na lang natin, ang kakampi na lang pala ng mga Duterte ay taong bayan. At mas gusto kong kakampi ang taong bayan kaysa kung kaninong ipinagtatanggol mo pa. Noong panahon ni Duterte, ang mga puna lang kay Duterte, may bagyo na. Tulog pa ba si Duterte? Bagyo lang po pinag-uusapan natin. Bagyo lang po. Nasa ng Pangulo? Puta, nasa ng Pangulo? Ganun lang po sila noon. May bagyo, nasa ng Pangulo. Paparating ang bagyo, nasa ng Pangulo. Pero nagtatrabaho na po lahat ng tauhan ng Pangulo. Ang gusto lang nila makita yung Pangulo na nakahubad na ganyan at sinasalubong yung bagyo. Ang gusto lang nila tumulad yung Pangulo na lumulusong sa baha. Yun lang po yun. No? Dahil gusto nilang nakikipag-compete si Lenny, nakikipag-unahan eh. Wala namang ginagawa ron. Nambubuisit lang doon sa mga nagtatrabaho. Ngayon po, grabe po. Parang napapabayaan na naman ang Mindanao. May nabalitaan ba kayo? Balita lang, wala na po yung nagtrabaho. May nababalitaan po ba kayo na yung pagtugon doon sa mga nilindol sa Mindanao? O pagtugon doon sa bombahan sa Marawi? Hindi ko po sinabi, no,
nagayahin. Sa bagay, wala na akong pakialam. Itsipwera na natin yan. Di naman talaga natin ma-expect yan na may kikilos at kikilos yan. Magbigay nga ng pahayag, hirap na hirap eh. Okay. Ang point ko lang dito, in comparison nung si Pangulong Duterte, mabubisit ka sa Twitter, ang gagaling po ng na-hire nila. Sila Thea, etong Justin Manila, ang husay, ang tatalino po talaga. Real talk po, mas matatalino po sila Thea Tan, tsaka yung Justin Manila at iba pa, kaysa sa mga kakamping at dilawan. Real talk po. Pero no amount ng pagiging matalino, walang amount ng kahusayan yung makakapagtanggol sa mga taong walang ginagawa. No? Kasi kita nyo ang nila, bakit? Wala bang bombahan? Maglalabas ng marami silang mga resibo. Panahon ni Duterte, may mga nangyari din ganito. Alam nyo kung ano pagkakaiba? Tama po yun. Panahon po ng Pangulong Duterte, may mga ambusan din na nagaganap. Yun nga yun eh. Kaaway nga yung mga nang-aambus eh. Kaya nga ayaw ng tantanan ng mga Duterte dahil sa galit nila. Ayaw na nilang maulit-uli. Pero ang pagkakaiba po, ngayon po nagbombahan, naroon na sa lamayan, kinagabihan si Duterte. Real talk po yan. Naroon na sa lamayan yung Pangulo dati ng Pilipinas. Inaalo na yung mga pamilya. May sakit nga eh. Hindi po yun yung sapin. Ang dami yung tauhan eh. Di ba? Ngayon, abala po sila sa pagpo-portray po kay Duterte na Lord of all drug lords. Talaga? 6 na taon? Nakipaglaban sa mga droga si Pangulong Duterte tapos sa palalabasin, walang maniniwala. Walang maniniwala. Huwag niyo na nga ako intindihin. Para niyo sinabi na tigilan ko na pagbablogs. Real talk po, high blood na po ako bago po ako maging vlogger. Namimiloso pa eh. Namimiloso po pa yung mga yan eh. Bakit? Wala ba mga bombahan noong panahon ni Duterte? Isa-site nila. Meron po. Pero pagkatapos po mabomba, nakikita nyo po yung aksyon. Nung panahon ni Duterte, ano pong ginagawa? Nagdeklara ng martial law sa Mindanao. Tinugis yung mga may kagagawan. Alam niyo yun, yung meron kang Amor, kasi pinapatay. Di mo ba nabalitaan? May nakulong, di ba? Si Amor naman. Alam mo, Amor, pwede mong ibalita yan sa mga tanga eh. Sa mga vlogger na tanga. Ano ba definition mo na malaking drug lord? Wala ka ba nabalitaan? Nakakaawa naman to si Amor. Wala yata nabalitaan na namatay na drug lord. Pandihira naman oh. Pati ba naman kami niloloko mo pa? Na walang drug lord na nahuli o napatay? Kau naman no. Nagbobolahan tayo. Lagi na lang kayong ganyan na nambobola kayo. Eto na lang. Para siguro hindi ka naniniwala pag ako eh. Taga-ABS-CBN na lang. Taga-ABS-CBN na lang. Ayaw niyo maniwala na pag tayo, Virgilio, pag tayo nagsasalta. Taga-ABS-CBN na lang. Sino yun yung kamukha ni Susan Enriquez? Yung hindi rin kagandahan yung taga-ABS-CBN? Tagilan mo na nga ako bot-botan. Ang kulit mo naman. Sabi ng okay lang ako eh. Di ka naman concern nang aasar ka eh. Okay.
Anong pangalan nung yung reporter? Doris Bergonya. O, wag na kami kasi hindi ka maniniwala sa amin eh. Ano sabi ni Doris Bergonya? Tinanong si President Duterte. President Duterte, ilan pa pong mayor ang itutumba? Di mo ba nababalitaan? Ha? Amor? Nagpapaloko ka dyan sa mga... Oh, di ba? Ilan pa pong mayor ang matutumba? Kau naman, Amor, oh. Kaya nga kaya kaya nga may kaso si Duterte sa ICC. Nakakatawa rin ng mga tao. Huwag niyo pong baguhin yung kasaysayan ng buhay pa kami. No? Paulit-ulit pa. Kakala niyo ba pag inulit-ulit niyo yan? May senador pa ngang nakulong eh. Ano ba kaso ni Dilima sa tingin mo? Droga. Correct. Droga. Tayo naman, nagbubulahan pa tayo. Siyempre ngayon sasabihin nila, gawa-gawang kaso. Pero hindi po yun eh. Ano po kinaso sa kanya? Alam mo ba kung gaano kataas yung mga senador? Alam niyo kung gaano kataas yung mga senador? Pangatlo po yan. President, Vice President, Senador. Oh, ano pa ba? Ano pa ba sinasabi niyo na wala? Kaya po tagumpay ang war on drugs. Maski po malalaking tao. Hindi ko po sinasabi na guilty si Dilima. Wala po ako hindi naman ako korte. Ang sinasabi ko po, yun yung ikinaso sa kanya. Di ba? Lusot na lusot, Dilima, di ba? Nakalaya na nga ngayon eh. Nung nawala na si Pangulong Duterte. Thank you very much kay Manuel Lasarte. Boss Buds, ganyan talaga mga inutil at mga buguhan sa politika at walang malasakit sa bayan at walang pakinabang at tututo. Walang real talk sa buhay. Okay. Ay hindi po pakikiapid. Pag pakikiapid po, ang pakikiapid po, meron pong ano yan. Anong tawag dyan? Meron pong ano yun? Yung hindi po pakikiapid ang kaso ni Dilima. Okay, balik po tayo sa punto natin, no? Ngayon po si Ka Eric at saka tong si Badoy, dahil po sa kanilang paniniwala na sila po ay nakakulong na illegal, no? Illegal ang kanilang pagkakakulong, ay napag-isipan po nila na bilang protesta ay mag-hunger strike. So ito pong hunger strike na to, matagal na po nating hindi naririnig eh, yung pag-hunger strike, no? So tignan po natin kung paano po to i-cover ng media. Bilib na bilib ako sa media natin, no? Pumapayag kayo na ganyan, kapwa yung taga-media. Ako siguro kahit na hindi ko gusto yung mga vlogger na makukulong dahil sa kanilang mga sinasabi, ipaglalaban ko din. Di ba? Kayong mga taga-media, grabe. Wala ko narinig na sumuporta kay Ka Eric Celis at saka kay Dr. Lorraine Badoy. Okay. Punta po tayo rito. Balikan po natin. No? Ang dami po nangyayari. Ang frustration ko lang po, inuuna nila sa panawagan sa pangunguna po ng bagong spokesman ng mga Liberal Party na si Bagong Layang Dilima. Lahat po ngayon nananawagan, pati po mga yan, sila Justin Manila at kung sino-sino pang mga tao. Kasama na siyempre si Franz Castro. Nananawagan po sila ngayon kasi lumabas po yung resulta ng PISA na mababa po talaga ang ating score, no, sa education.
Alam niyo po, kaupo lang po ni Sara Duterte. Hindi po magic yan na, ako na Defense Secretary, kinakailangan automatic maging, hindi po naiutos na maging matalino ang bata. Yung sistema po nila, yan pa po yung, yung bata na yan, yung pinag-aralan niya, tapos galing pa po sa pandemya, bagsak na nga po yung educational system natin noon araw pa. Galing pa tayo sa pandemya na walang face-to-face. Ang kaharap lang po ng bata ay mga magulang. Yung mga nakaranas po ng magulang na sila po ang nagtuturo sa bata, di ba ang hirap? Magtapatan tayo. Nasarapan ba kayo na magturo kayo sa module? Mahirap po yun. Kaya po biglang na-appreciate ng mga buong Pilipinas sa mga teacher. Ang hirap pala ng ginagawa ng mga teacher. Akala namin pupunta lang sila. Mahirap pa po niyan, yung nauso yung mga tulpo-tulpo, ipapatulpo yung mga teacher. Bawal nang magalit yung mga teacher. Lahat naka-video na . Sige ma'am, magalit ka ma'am. Putya, ako talaga, putya. Ako, ang teacher pwede magalit. Ang hindi lang pwede manakit. Kasi kung pipigilan natin yung mga teacher na magalit, sutil na nga yung mga bata, lalo pang manunutil. May nalalaman kasi yan na nagpahamak yung susumbong namin kay Ketulpo. Doon ako natawa. Kung wala daw Tulfo, hindi raw angat channel ko. Bakit kailan ako naging Tulfo channel? Duterte na po ako. Kung wala pong Duterte, yan, wala na. Yan, pwede pa masabi. Kaya sasabihin nyo kung wala Tulfo, bulahin mo. Lahat ngayon nananawagan na si Sara Duterte. Mabuti na lang may nagtanggol. Si Senator Gatchalian. Yung mga nagtatanggol sa mga Duterte ngayon, tandaan po natin yung mga yan kasi sila po yung mga tunay na kasangga. Yung mga dumidistansya na, yung mga nanggamit lang po, mag-real talk po tayo. Kayo, ngayon ko lang po kayo sasagutin, yung mga Marcos. Huwag nyo ang baguhin ng kasaysayan. Hindi po ang mga Duterte ang nanligaw sa mga Marcos. Ang mga Marcos ang nagpupunta sa Davao para ligawan si Sara Duterte. Babaguhin nyo kasaysayan. Si President Duterte ang presidente nung tumakbo sila. Huwag nyo pong buhay pa kami lahat. Parang binabaliktad . Sa usapin ng utang loob, hindi ako naniningil ng utang na loob. Wala akong pakialam. Pero wag niyong baliktarin na si Sara Duterte pa'y nanggagamit. Ako lang nagsasabi niyan. Ako lang pala . Para hindi mo na marinig yung sinasabi ko, tanggal ka na rito. Wala ako sa mood . Wala naman kasing katuturan . Pag buti ko may sasagutin ako sa kanya, wala . Ikaw lang nagsasabi niyan. Ako lang pala nagsasabi nun. Hindi na kita pinapansin, bot-boton, tumigil ka lang. Hindi naman kita pinapansin . Huwag ka na magpapansin. Ang sabi ko, tumigil ka lang. Kasi pag sinabi mo tumigil na ako sa pagbablogs, hindi mo naman ako kayang buhayin. High blood ako nung magagawa mo. Tumatawa na nga ako . Okay, naiisip ko tuloy. Balikan ko lang yung punto ko . Ang tagal, dekada po bago nakabalik.
dekada po bago nakabalik yung mga Marcos. Nangihinayang din ako eh. Kasi ang tagal po nila nakabalik tapos ganito lang, papakita lang nila yung na eto lang pala. Parang nasasayangan ako sa oportunidad na binigay sa kanila. No? Nasasayangan lang ako sa oportunidad na binigyan kayo ng oportunidad ng taong bayan. Parang 'di ba paulit-ulit kaya sila binabanatan, o ulitin ko kaya kayo binabanatan ng mga dilawan at kakamping mga Marcos dahil lang isa lagi sa sinasabi niyo, ibabangon niyo yung pangalan ng inyong mga magulang. Lalong-lalo na si President Ferdinand Marcos Sr. Sa tingin niyo ba itong ginagawa niyo na babangon? Nababangon ba yung kapangyarihan ay yung pangalan ni President Ferdinand Marcos Sr.? Kasi ang pagkakatanda ko sa matandang Marcos, very decisive. Hindi po siya yung papetiks-petiks. Alam nyo, kung vocal po, correct. Kaya nga, yun yung punto ko eh. Ang tagal ninyong ibinangon yung pangalan ng Marcos. Tapos, mauuwi lang sa wala. Nakakapanghinayang na mauwi lang sa wala ang lahat. Tama yung mga ginawa nyo diskarte, di ba? Dumikit kayo sa mga Duterte. Nung kasikatan ni Duterte, huwag nyo pong babaliktarin. Si Duterte po sumikat bilang Pangulo. Kahit na anong sabihin ninyo, sikat si Duterte nung Pangulo siya. Dito po kami nakatira sa Pilipinas. Alam po namin na putang ina, walang katigil-tigil tong mga nagsasabing high blood ako. Sagutin ko lang po muna yung pagiging high blood High blood na po ako bago po ako maging vlogger. Ngayon kung gusto niyo po tumigil na ako, hindi po pwede. It's either you gusto nyong panoorin nyo kung high blood o hindi. Ganun lang po yun. Tanggapin nyo o hindi. Katangian ko na yan eh. Kaya nga may maintenance na tinatawag, di ba? Huwag nyo po sabihin na tumigil ka na at high blood ka na. Okay. Balikan ko po yung sinasabi ko. Nung sumikat po si Pangulong Duterte, simula lang ng kampanya. Real talk, hindi po ko po kilala yan. Hindi po natin kilala. Naririnig-rinig ko yan. Kasi nung araw, pero vaguely, naririnig natin yan. Kasi isa yan sa mga nakikipag-negotiate sa mga NPA. Pag may mga bihag yung mga NPA, isa sa mga negotiator, di ba, si Duterte. Yun lang po pagkakatanda natin yan. Pero never po na naging prominent siya. Tapos nung nakita natin, nakipagdebate, yung supposedly matatalinong presidential Grace po, si Marroas at saka si Jojo Binay, nilampaso niya lahat sa debate. Unti-unti po sa kampanya na po nakilala yan si Pangulong Duterte, at nung naging Pangulo na, nung tinupad niya yung mga sinasabi niya. Kaya ako wala akong believe dito sa mga taong nanggigigil sa war on drugs. Alam niyo kung bakit? Alam niyo po, ay Jetski, hindi po namin binoto si Pangulong Duterte dahil sa Jetski. Binoto, hindi pa pala ako bumoto. Binoto po siya ng mga tao dahil sa war on drugs. Ang sinabi ni Pangulong Duterte, pag ako Pangulo, papatayin ko. Nung Pangulo na siya, maraming namatay. Palakpakan po mga tao. Real talk po yan. Yan po ang naganap. Hindi po kabaliktaran. May namatay ba sa war on drugs? Marami. Kaya nga effective eh. Di ba? Kaya nga effective. Opo, proud po ako.
Ikaw ba, hindi ka proud? Baka nire-regla ka ba ngayon? Pasador ba kailangan mo? Kung anong gusto nyo. Ngayon po, yan po yung Duterte na sumikat. Huwag nyo po sabihin na kaya sumikat ang Duterte, dinidikit niya yung pangalan niya sa mga Marcos. Kabaliktaran po yan. Tignan nyo lang po. Kayo nga, yung mga Marcos, yung mga umabot vlogger na nung panahon ni Duterte. Duterte vloggers kayo o hindi? Magtapatan po tayo. Duterte po kayo. Di ba? Duterte po kayo. Kilala ko kayo, Duterte kayo. Akala ko, dami pala namin Duterte vlogger. Puta, pagdating ng ang mahirap lang sa inyo, kung makabira kayo kay Duterte ngayon, kala mo wagas eh. Akala mo wagas na kayo ay anti eh. Ito makulit tong bato na to. Sumikat ka na masyado. Kanina high blood ko lang iniintindi mo. Kunwari concern ka pa eh. Ngayon nananakot ka na. Matatakotin pa naman ako. Murado ka. na nakakamiss po talaga. Hindi nyo po may alis sa amin, nakakamiss po ang maging yung nakaranas ka ng katulad ng yung parang tatay na yung tatay na nagsumbong ka sa tatay mo tapos yung tatay mo may ginawang paraan. Anytime yung may tatay kang masasandalan. Yun yung masarap na pakiramdam eh. Yung, di bali, nariyan naman yung tatay ko eh. Yun po yung ngayon, yung parang, tayo ngayon? Ngayon, ang pakiramdam ng lahat ng tao, o sige, kanya-kanyang ingat tayo. Kanya-kanya tayong ingat ha. Kanya-kanya tayong iwas ha. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong mag-komento. Pwede na rin po kayong mag-likes. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!